Bago natin umpisahan ang aking kwento, nais ko munang hingiin ang inyong like sa video na ito at sa mga baguhan na nakikinig sa aking kwento. Please subscribe to my YouTube channel and click the notification bell para updated kayo sa bagong video na aking i-upload. At sa nais na makinig pa ng iba kong kwento, please visit to my other YouTube channel at ilalagay ko ang link sa comment section. Maraming salamat po at simulan na po natin ang aking kwento. Aligaga ang buong pamilya sa pag-iimpake ng kani-kanilang mga bagahe. Excited ang lahat sa gagawin nilang bakasyon sa isang villa na inarkila ng kanilang abuelo at abuela. Doon kasi gaganapin ang ika-58 na anibersaryo ng dalawang matanda. Madami-dami din ang dinalang gamit ng bawat isa dahil mananatili sila ng 2 linggo sa nasabing villa. Nang matapos na ang lahat sa ginagawang pag-iimpake ng kanilang mga gamit na kakailanganin, agad na nilang inilabas ang mga maleta at ipinasok na sa loob ng sasakyan. Nang masigurado na nilang wala nang nakakalimutan, agad na isinirado na ni Raul ang pintuan ng bahay at dali-daling pumasok sa loob ng sasakyan. Ilang minuto pa ang lumipas ay tinatahak na ng mag-anak ang daan patungo sa villa. Ni minsan hindi pa sila nakapunta sa nasabing villa pero matunog ang pangalan nito dahil sa marami ng mga sikat na pamilya ang nag-arkila rito upang pagdausan ng mga importanteng pagdidiwang. Matagal pa po ba tayo, Papa? Di ba ang sabi ni na Lolo at Lola, 1 oras at kalahati lang ang kailangan natin bubunuin sa biyahe? Ay nako, ang batang to talaga, napaka mareklamo. Hindi pa nga tayo naka 30 minuto sa biyahe, anak. Nagtawa na naman ang lahat nang marinig nila na pinagsasabihan ang nakakatanda nilang kapatid. Sa 5 magkakapatid, itong si Maylin ang pinakamainipin at may sariling mundo. Napasimangot naman ang dalaga at masama ang tinging ipinukol sa mga kapatid niyang pigil na pigil ang pagtawa. Hindi na lang binigyan ng pansin ni Maylin ang mapang-asar niyang mga kapatid at pinili na lang niya ang umidlip habang nasa biyahe. Makalipas ang halos 1 oras na biyahe ng mag-anak, napakamot naman sa batok ang padre di pamilya habang inihinto ang sasakyan nila. Dahilan upang magising ang kanyang mag-iina na nakaidlip na. Hindi malaman ng padre di pamilya nila kung saan sila dadaan dahil sa pinakadulong daan ay merong 3 magkasangang daan. O Raul, bakit ka huminto? May problema ba sa sasakyan natin? Tanong ng ginang sa asawa na mababakas sa mukha ang pag-aalala. Nang marinig ng 5 bata ang tanong ng kanilang ina sa kanilang ama, agad namang napaayos sa pagkakaupo ang mga ito at tiningnan ang daan na itinuturo ng kanilang ama. Kaya ko inihinto ang sasakyan, Mildred, dahil hindi ko alam kung saan sa 3 papasok na kalsada tayo dadaan. Magtatanong sana ako kung saan ang daan papuntang villa. Ngunit wala naman akong nakikitang mga tao na dumadaan. Hindi kaagad nagpadalos-dalos ang kanilang ama sa pagdedesisyon ng daan na kanilang tatahakin. Naghintay pa sila ng halos 10 minuto, ngunit wala pa ring taong nakikita ang mag-anak upang may mapagtanungan man lang. Napangiti naman si Maylin na inilabas ang kanyang cellphone at iniwagayway ito sa harapan ng kanyang mga kapatid.
Ngunit ganun na lang ang naramdamang panlulumo ng dalaga nang makita nitong walang signal na nasasagap ang hawak-hawak na cellphone. Nais sana nitong tawagan ang kanilang abuela upang itanong kung saan sa 300 ang maari nilang tatahakin. Maya-maya pa ay pinaandar na ni Raul ang sasakyan at pinili nitong pasukin ang nasa gitnang daanan. Raul, sigurado ka ba sa daang tinatahak mo? Hindi ako sigurado, Mildred. Pero kapag makakita tayo ng tao na pwede nating mapagtanungan at kung sakali mang mali ang daan na tinahak natin, bumalik na lang tayo. Napabuntong hininga na lang ang ginang habang matamang pinagmamasdan ang paligid ng kalsadang tinatahak nila. Kinilabutan ang ginang sa mga nakikita niya sa daan. Pakiwari niya ay merong nagmamasid sa kanila. Napakatayog ng mga punong naroon na para bang bihira lang madaanan ang daan na tinatahak nila. Ihinto mo ang sasakyan, Raul. Hindi maganda ang kutob ko sa lugar na ito. Bumalik na lang tayo sa kung saan tayo huminto kanina bago tayo pumasok dito. Nang marinig ni Raul ang pabigla-biglang pag-utos ng kanyang asawa, agad niyang inihinto ang sasakyan na naging dahilan ng pagkasubsob ng 5 nilang mga anak. Magtatanong pa sana si Raul sa kanyang asawa, ngunit hindi na niya natuloy dahil nakakita siya ng isang hukluban na papatawid ng daan. Nagmamadali na bumaba si Raul at nagtanong rito. Magandang umaga ho, Manong. Mawalang galang ho sa inyo. Nais ko lang ho sanang magtanong kung alam niyo ba ang daan patungong Villa Villanueva. Tama kayo ng daang tinatahak, iho. Sa pinakaunahan, marami kayong makikitang pamamahay at magtanong-tanong lang kayo doon dahil nasa pinakadulo pa ang vela na sinasabi nyo. Nang marinig ni Raul ang wika ng hukluban, agad naman ang ginawa niyang pagpapasalamat rito at bumalik na sa loob ng sasakyan upang ipagpatuloy na ang pagmamaneho. Oh, Raul, anong sabi ng matandang napagtanungan mo? Tama raw ang daan na tinatahak natin, Mildred, at sa pinakadulo pa raw ang vela na hinahanap natin. Nakangiting wika ni Raul habang ipinagpatuloy na ang pagmamaneho. Ilang minuto pa ang nagtagal, hindi nga nagkamali ang napagtanungan niyang hukluban dahil tanaw na niya ang mga kabahayan na sinasabi nito. Nakakasiguro si Raul na malapit na sila sa vela. Ngunit ang labis na ipinagtataka niya nang makita niya ang pinakadulo ng kalsadang tinatahak ng kanilang sasakyan ay merong isang di kalakihang bahay ang nakatirik doon. Agaran niyang inihinto ang kanilang sasakyan at agad na pinaatras ito. Ngunit ganun na lang ang pagsisigaw ng mga anak niya nang merong nabangga sa bandang likuran ng kanilang sasakyan. Hahayaan na lang sana ni Raul ang kung anuman ang nabangga niya at magpatuloy na sa pagmamaneho. Ngunit kahit anong pagtapak niya sa silenyador, hindi talaga umuusad ang kanilang sasakyan na para bang merong nakaharang na malaking bato sa gulong ng sasakyan upang mapigilan ang paggulong nito ng paatras. Sa pagkairita ni Raul, padabog siyang bumaba at sinilip ang ilalim ng kanilang sasakyan kung may nakaharang ba doon. At kung sakaling meron man,
tatanggalin niya ito upang agad silang makabalik. Ngunit ganun na lang ang pagtataka niya dahil patag ang kalsada at walang maaaring humarang sa gulong ng kanilang sasakyan. Pagkatayo ni Raul, agad na gumulong ang ulo niya sa kalsada at nagsipagtalsikan ang dugo nito sa bintana ng sasakyan na siyang naging dahilan ng pagsisigawan ng iba pang nasa loob ng sasakyan. Nang makita ni Mildred ang nangyari sa asawa, hindi na niya magawa pang makapag-isip ng tama. Tanging pagsisigaw na lang ang naggagawa nito, dahilan upang kahit namumutla sa takot si Maylin, nagmamadali siyang gumapang papunta sa unahan ng sasakyan at mabilisang isinara ang pintuan nito. Nanginginig man ang kanyang buong katawan, ay pilit niya pa ring pinapaandar ang sasakyan. Hindi pa man tuluyang nakaatras ang sasakyan nila, nang bigla na lang itong tumagilid. Ganun na lang ang pagsisigaw ng mag-iina nang mapagtanto nila na binutas ang bawat gulong ng kanilang sasakyan. Maylin, ang ama mo, hindi natin maaaring maiwan dito. Mama, ano ka ba? Nakita mo patay na si Papa. Kailangan na nating umalis upang mailigtas natin ang ating mga sarili. Humahagulgol na wika ng ginang. Maya-maya pa ay nagsisigawan na ang mga bata dahil sa nakakakilabot na mga senaryo. Nakita nila ang katawan ng kanilang ama na hinatak sa pinakagitna ng naturang kalsada at ipinakita sa kanila kung paano binalatan ang katawan ng kanilang padre di pamilya. Nang hilakbot ang lahat sa karumaldumal na nasaksihan. Kitang-kita ng lahat ang walang kahirap-hirap na pagpunit sa balat nang wala ng buhay nilang padre di pamilya. Nang matapos nang mabalatan ang buo nitong katawan, biglaan namang nagsilabasan ang mga tao sa loob ng kanilang pamamahay habang umaangil ito ng napakalakas. Napatakip na lang sa mata ang ginang nang makitang pinag-aagawan ang katawan ng kanyang asawa na parabang isa itong napakasarap na pagkain. Sinamantala naman ni Maylin ang pagkakataon nang makita niyang abala ang mga nilalang sa pakikipag-agawan sa laman at parte ng katawan ng kanyang ama na nagkagutay-gutay na. Napatili sa saya ang dalaga nang magawa na niyang mapaandar ang sasakyan at dali-daling pinapaatras. Kahit wala ng mga gulong ang sasakyan nila, pinilit pa rin ni Maylin na patakbuhin ang sasakyan dahil sa takot na baka sila na naman ang isusunod na patayin at kainin ng mga nilalang na para bang ilang taon na itong hindi nakakakain. Maylin, anak, bilisan mo ang pagmamaneho. Hinahabol na nila tayo. Mama, kapag bibilisan ko, baka madisgrasya pa tayo. Alam mo namang wala nang gulong ang sasakyan natin. Nagtitilian na ang apat na kapatid ni Maylin habang basang-basa ang mga pisngi nito sa luha. Napasigaw na rin si Maylin nang pagtingin niya sa kanilang harapan. Nakita niya ang nananakbong mga tao na para bang aso. Nakatuwad ang mga iyon habang malalakas ang ginawang pag-aangil. Sa takot ng dalaga, naitudo niya ang pag-apak sa silinyador dahilan upang naging mabilis ang pag-atras ng kanilang sasakyan. Kahit rinig na nila ang bakal na tumatama sa simento, hindi pa rin ito nakahadlang sa gagawing paglayo ng mag-iina sa naturang lugar. Nakabig ni Maylin ang manibela pakanan
Nang makita niyang nagsipagtalunan ang mga nilalang sa puno na parabang mga paniking dumikit sa bawat sanga na hindi man lang nahihirapan. Tanging malalakas na pagsigaw ng mag-iina at paulit-ulit na pagkalabog ang maririnig sa naturang lugar. Hindi na alam ni Maylin kung ilang minuto na siyang nawala ng malay. Nagising na lang ang dalaga sa tunog ng malalakas na paghampas ng salamin sa bintana ng kanilang sasakyan. Nagpupumilit siyang bumangon nang makita ang mga nilalang na sa pilitang inilabas ang kanyang mga kapatid sa loob ng sasakyan. Victor, gumising ka! Alfred! Diego! Danica! Magsigising kayo, ano ba? Bitawan yung mga kapatid ko! Mama, gising! Gumising ka! Pagsisigaw ni Maylin habang niyuyugyog ang katawan ng kanyang inang nakasubsob sa kanyang harapan. Kahit anong pagpupumilit na makatayo ang nais niyang gawin ay hindi niya magawa dahil naipit ang kanyang mga paa. Tanging pagtulo ng luha at pagsisigaw na lang ang kayang gawin ng dalaga. Na pinagmamasdan niya ang mga nilalang na papalayo habang hinihila ang mga kapatid niyang unti-unti nang nagkakamalay. Narinig pa ni Maylin ang bunsong kapatid na tinatawag siya nito habang humihingi ng tulong sa kanya. Napatakip na lang siya sa kanyang bibig nang makita niyang paulit-ulit na inihampas ng ubod lakas ang maliit na katawan ni Danica sa simentadong daan. Kitang-kita niya ang pagkadurog ng ulo nito at ang pagsipagtalsikan ng utak sa nakakaawang bunsong kapatid niya. Nang makita ng mga nilalang ang nagtalsikang utak sa semento, nag-uunahan at nagtutulakan pa ang mga ito sa pagdila sa nagkalat na utak. Mas lalo pang nagsisigaw si Maylin nang makita niyang inihiga ang katawan ni Victor na halatang may malay na ngunit nahihilo pa. Pagkalapat ng likod nito sa simentadong daan, agarang hiniwa ng isang batang babae simula sa dibdib hanggang sa may tiyan ng kanyang kapatid gamit lamang ang napakatalas na mga kuko nito. Agad namang nilantakan ng mga nilalang ang nakalantad na bituka ng kanyang kapatid habang gumagalaw pa ito. Sa pilitang hinahatak ni Maylin ang kanyang mga paa sa pagbabaka sakaling magawa na niyang mahatak ito. Napahinto siya sa paghila ng kanyang mga paa dahil sa sobrang sakit na nararamdaman niya. Naagaw ang atensyon ni Maylin sa pagsisigaw ng isa sa mga kapatid niya. Napaayos sa pagkakaupo ang dalaga nang makita ang kapatid niyang si Diego na pilit na kumakawala sa pagkakahawak ng mga nilalang na nakangisi habang nagsisigawan ang mga ito, na parabang mas lalo pang nasisiyahan sa ginawang pagpupumiglas ng kapatid niya. Ganon na lang ang pagkabigla ni Maylin nang bigla ang binagsakan ng napakalaking bato ang ulo ni Diego dahilan upang mapisak ito. Kitang-kita niya ang pangingisay ng katawan nito. At kahit halos wala ng boses na lumalabas sa bibig ni Maylin, nagsisigaw pa rin siya. Lahat na ata ay naisigaw na niya, ngunit wala man lang nakakarinig sa kanya. Pilit na ginigising ni Maylin ang kanyang ina, ngunit hindi pa rin ito nagising. Kaya ubod lakas niya itong itinulak, dahilan upang tumagilid ng bahagya ang katawan ng kanyang ina. Ngunit nang lambot ang buong katawan niya,
nang makita ang malaking bubog na nanggaling sa windshield ng sasakyan. Nakatarak ito sa lalamunan ng kanyang ina. Namumutla na rin ang ginang na ang ibig sabihin ay halos 1 oras na itong binawian ng buhay. Nawalan na ng pag-asa ang dalaga na makaligtas pa sa senaryong iyon. Lumaban ka, Maylin. Huwag kang maging mahina. Ano, maghihintay na lang ba tayo ng ating kamatayan? Habang paisa-isa mong nakikita ang mga kapatid mong kinakain ng mga halimaw na iyan. Umiiyak na wika ng dalaga sa sarili habang inilibot ang paningin sa loob ng sasakyan. Wala na talaga siyang ibang pagpipilian kundi ang sapilitan na hilain ang kanyang mga paa. At sa bawat paghila ng dalaga sa kanyang paang naiipit, katakot-takot na pagsisigaw naman ang pinapakawalan niya dahil sa sakit na kanyang nararamdaman. Ramdam ng dalaga ang balat niya sa binti na napupunit sa bawat paghila na ginagawa niya. Hindi rin nagtagal ay tuluyan na ngang natanggal ni Maylin ang kanyang mga paa. Napahampas siya sa kanyang hita nang makita ang napakalaking hiwa ng balat niya sa binti. Nanginginig ang buong katawan niya dahil sa hapdi na nanggaling sa sugat niya. Marahan ang ginawang paggalaw niya at hinubad ang t-shirt na suot at mahigpit na itinakip sa malaking sugat sa binti. Maya-maya pa ay napagpasyahan na nga ng dalagang lumabas sa loob ng sasakyan. Ginawa niya ang lahat upang hindi makalikha ng kahit anong ingay. Nang tuluyan na ngang nakalabas ng sasakyan si Maylin, agad siyang nagkubli sa isang puno at muling sinulyapan ang mga nilalang na abala pa rin kumakain ng mga laman ng kanyang mga kapatid. Napasinghap ang dalaga nang makita ang kapatid niyang si Alfred na marahang gumagapang papalayo sa nagkukumpulang mga nilalang. Ngunit hindi ito pinalad na makatakas. Naririnig ni Maylin ang pagsisigaw ng kanyang kapatid na si Alfred habang pinagtutulungang hinila ang magkabilang paa nito ng 2 lalaking may katandaan na. Habang malalakas ang ginagawang pagtawanan ng mga ito. Napakuyom sa kanyang kamao ang dalaga nang makita niyang paisa-isang pinutol ang mga binti at braso ni Alfred na siyang naging dahilan ng paggulong nito habang sumisigaw ng tulong. Isang paghataw ng itak ang ginawa ng babaeng may kargang sanggol sa liig ng kanyang kapatid na si Alfred. Napatakip sa bibig ang dalaga nang makita ang gumugulong na ulo ng nakakaawa niyang kapatid. Hindi na hinintay pa ni Maylin ang susunod na gagawin ng mga nilalang sa katawan ng kapatid niya. Mabilisan ang ginawa niyang paglisan sa lugar. Porsigido ang dalaga sa ginawang pagtakas niya. Kahit nanghihina na siya ng sobra dahil sa dugong mga nawala sa katawan niya. Halos inabot ng 1 oras ang ginagawang paglalakad ng dalaga. Kahit marahan, ang mahalaga ay nakakausad siya. Napahagulgol na lang siya sa pag-iyak nang makita niya ang pinakabukanan ng daan kung saan sila pumasok kanina. Nagkukumahog si Maylin sa paglalakad nang makakita siya ng isang taong nakatayo sa di kalayuan. Hindi masyadong naaninag ng dalaga ang pagmumukha ng tao sa di kalayuan dahil madilim na ang paligid. Tulungan mo ako. Parang awa mo na, tulungan mo ako. Kahit sobrang sakit na ng lalamunan ni Maylin,
Pinipilit pa rin niyang makasigaw kahit na mamaos na siya. Dahil nakakasiguro ang dalaga na ligtas na siya. Nakangiting lumalapit si Maylin sa taong marahang naglalakad palapit sa kanya. Ngunit napawi din kaagad ang ngiting nasa labi ng dalaga at pakiwari niya ay binuhusan siya ng napakalamig na tubig. Nang mapagsino ang panauhing, hihingian niya sana ng tulong. Huwag kang lumapit sa akin. Layuan mo ko. Kahit nagkandarapan na sa pagtakbo si Maylin, patuloy pa rin ang ginawa niyang pagbangon. Kahit ilang ulit pa siyang nadapa, makalayo lang sa taong naging dahilan ng kamatayan ng kaniyang buong pamilya. Layuan mo ako. Pinatay mo ang buong pamilya ko. Isa kang mamamatay tao. Wala kang puso. Hindi ko gusto ang tabil ng dila mo, Ine. Sa tingin mo, hahayaan kitang makalayo rito? Ngayon pa lang, nais ko nang ipaalam sa'yo na wala pang ni isang nakaligtas patungo sa aming pugad. Hindi ka ba masaya? Nakakatulong kayo sa aming buong angkan na siyang matagal nang kumakalam ang sikmura. Pagkatapos magsalita ng hukluban, malakas ang ginawa nitong paghatak sa buhok ni Maylin at sa pilitan ang ginawa nitong pagbukas ng kanyang bibig. Nandidiri ang dalaga sa malabulok na amoy ng hukluban nang malanghap niya ito. Halos maduwal naman ang dalaga nang sa pilitan na sinipsip ng hukluban ang kanyang dila. Nagpupumilit na itinulak ng dalaga ang hukluban upang tuluyan ng makalayo rito. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay ang ginawang pagkagat nito sa kanyang dila, dahilan upang maputol ito. Nagpagulong-gulong ang dalaga sa simento dahil sa sakit na walang mapaglagyan. Mas lalo pang nahintakutan ang dalaga nang hinatak nito ang kanyang isang paa. Ibinuhos na ni Maylin ang natitira pa niyang lakas at sinipa ang hukluban, dahilan upang bumagsak ito sa may daan habang nguya-nguya pa rin ito ang kanyang dila na naputol. Nagmamadaling gumapang si Maylin kahit naging dalawa na ang kanyang paningin. Kung mamamatay man siya ay ayos lang sa kanya at tanggap na niya iyon. Ngunit ang hindi niya matanggap, ang mamatay na hindi man lang nagawang maipagtanggol ang kanyang sarili. Rinig na rinig ng dalaga ang paghahalakhak ng nakakatakot na boses. Kahit nahihirapan na siya sa ginawa niyang paggapang, nakuha pa rin ng dalaga ang umusad. Maya-maya pa ay muli na naman siyang naabutan ng nilalang at patihaya siyang ibinagsak nito sa semento. Napasigaw si Maylin nang makita ang nakakatakot na wangis ng nilalang. Nanlalaki ang mata niya nang makitang itinaas nito ang napakatalas na kuko at inihataw sa kanya. Agad na sinalag ni Maylin ang napakatalas na kuko ng nilalang gamit lamang ang kanyang mga braso. Napahalakhak naman ang hukluban nang nagawa nitong maputol ang magkabilang kamay ng dalaga. Napahagulgol sa pag-iyak ang dalaga at pilit pa rin gumagapang. Nagtataka man ang dalaga kung bakit mabilis ang ginawang pananakbo ng hukluban. Hindi na niya ito binigyang pansin pa. At bago tuluyang nawala ng malay si Maylin, nakita niya pa ang napakaliwanag na hindi niya mawari kung saan nanggaling.
Halos 4 na taon ring nakaratay ang katawan ni Maylin sa ospital. Sa loob ng 4 na taon, tanging panalangin lang ang ginagawa ng mga kamag-anak niya. Ang lahat ay naaawa sa naging kalagayan ng dalaga. Hindi lubos akalain ng kanyang mga kamag-anak na mabubuhay pa siya. Dahil may kaya ang kanyang abuelo at abuela, gumastos ito ng ilang milyon, mailigtas lang ang apo nitong nag-aagaw buhay. Ang lahat ng nangyari sa dalaga at sa mga kapatid at magulang nito ay nanatiling nasa isipan ng bawat kamag-anak dahil walang nakakaalam kung ano talaga ang nangyari sa buong pamilya. Malaki ang naging pasalamat ng dalawang matanda sa taong nakatagpo sa katawan ni Maylin na naghihingalo na. Agad naman itong tumawag sa mga kapulisan na agad namang rumisponde sa pobreng dalaga at madalian ang ginawang pagsugod nito sa ospital. Nagbayad ng malaki ang buong angkan upang ipahanap ang magulang at mga kapatid ng dalaga na mag-4 na taon na rin ang nagdaan, hindi pa rin natatagpuan. Nagbabakasakali pa rin ang abuela ni Maylin kahit nabutuman lang sana ang makita. Hindi maalis sa isipan ng bawat kamag-anak ng dalaga kung ano ang totoong nangyari sa pamilya ni Maylin. Marami ang haka-haka na baka naligaw sa daan o kaya'y nadisgrasya at nahulog sa bangin ang sinasakyan nitong sasakyan. Ngunit ang hindi alam ng lahat ay ang tinahak ng magkapamilya na daanang patungong kamatayan. Maraming salamat po sa walang sawang pakikinig ng aking kwento. This is Miss Chloe, ang inyong narrator. Bye-bye!